Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 31st, 2024. So ano ba nangyari sa kabila natin? Ang ganda ng breakout natin sa 6,700 kanina umaga. So umabot tayo ng more than 1.2% yata ang pinakamataas. Pero nabuhusan naman tayo pagdating sa closing. Ayan. So anyway, verde pa rin naman siya, 0.37%. Yun nga lang kasi halata o medyo obvious na profit taking yung market natin. So hopefully hindi mabasag yung pinaka MA20. So hindi yata niya nagustuhan yung GDP ng market ng Pilipinas, 'di ba? 5.6% yata. So below the goal daw siya, pero mataas pa rin naman. More than 5% siya. So anyway, nag-close yung index natin ng 6,646.4. So kanina, marami pa rin mga blue chips na gumalaw, di ba? So naggalawan yung mga blue chips, pero medyo umurong pagdating ng closing natin. Si SMPH, eto na yung mga properties natin, di ba, sina Ali. So medyo nag-spike kaninang umaga yung kanilang galawan naman. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. Nauna sa lista natin si BSC. So meron siyang gain na 6.48%. Pero nung umaga, umabot to ng 13%, di ba? Umabot siya ng 13% sa kanyang galawan. So yun nga, nag-profit taking din siya. So medyo napaaga yung TP ko, di ba? TP ako kahapon eh. After na long time na naipit kasi tayo dito kay BSC last time. Kaya lumabas tayo kaagad. Pero anyway, congrats po dun sa mga nakabili kahapon sa kanya and then nakapag-TP kanina. Kasi mataas kung isusoma total mo, di ba? More than 20% na yung ginalaw ni BSC natin. Okay? So very good. Negative 23.22K net foreign sell po siya. So anyway, ang pinaka-catalyst lang naman natin sa kanya is yung kanya wind energy project. Ayan. So FCG, pullback, negative 1.41%. Pero at least meron siyang 1.36 million na net foreign buy dito sa market. SMPH, so medyo nag-pullback din siya, nag-inverted Dow G din yung kanyang kandila kanina. So nag 1.63% na lang siya pagdating sa closing natin. Okay? So anyway, um, maganda naman yung nangyari sa kanya kahit papaano kasi meron siyang 157.27 million na net foreign buy. So yung market pala natin, meron siyang 256.1 million na net foreign buy. Ayan, so kalahati niyan. Galing po dito kay SMPH. So medyo maganda kahit papaano. So next, dito, nag-up siya ng 3.36%. Meron po siyang net foreign buy na 1.56 million. Ayan, so nag-spike din si dito. GGS, okay, nag-drop yung paborito kong stock. Negative 2.05%, minus 27.86 million net foreign sell. At si Monde, so marangkada nga siya after na positive reviews kasi nag-improve daw yung kanyang finance. 1.5% again today. So kapon nag 4% siya. And then meron siyang 8.41 million net foreign buy sa market. Ayan. So maganda yung galawan po nitong si Monde naman natin. Okay? So yan po yung ating mga trending stocks. So as usual guys, disclaimer sa mga bago dito sa channel natin. For education purposes lang po yung ating vlog. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako guys dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa ating mga trending stocks review or join ka dito sa pinaka-trading group. Meron po tayo niyan. So yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets natin. Okay? So and then follow mo ako dito or subscribe ka lang and then check mo lang po yung daily uploaded videos natin dito sa ating stock trendings, yung ating mga company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating mga basic indicators, plus yung ating funda at saka yung PSE stock market studies natin. Okay? And then follow mo lang din ako dito sa mahina na channel natin dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So marangkada si Crypto. Ewan ko ngayon sa hapon kasi kaninang umaga nasa 43K pa siya. So hindi ko nasilip mamaya. Silipin po natin yung kanyang galawan. And then follow mo ako dito sa ating Facebook account para updated ka sa mga posts natin or dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders. So double check mo na po yan. Bodega Peak para sa mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. Follow mo na lang po. Money earners, yung mga side hustles natin. So double check mo na lang po yung ating passive income. Ayan, mag-update tayo or hindi. Meron tayong kita araw-araw sa website.
tapos yung ating Twitter. So, meron na tayong summary. Okay. So, very good pa rin naman kahit papaano. So, kaya lang medyo duda tayo sa kandila. 256.1 million net foreign buy po dito sa market. At nag-close tayo 6,646. So, anyway, pinakita naman niya na break niya yung 6.7. Kailangan daming nag-profit taking sa kanya. So, panalo yung property kasi halos lahat. So, si Ali, sumipa. Si SMPH, sumipa. Robinson, hindi ko nakita yung close niya. Pero parang verde din yung kanyang galawan naman. Okay? So, sila po yung bida. Tapos, pangalawa si services sector. Industrial, sino kaya yung stocks to? Negative 0.62%. So, ito po yung mga binili ng ating mga foreigners. BDO, BPI, China Bank, SLF, AP, ANI, FCG, Fruit, AC, JT Cap, Ali, Emirates, SMPH, Globe, at saka si Dito. So, ICT nag-up kanina. Meron siyang 25, yung 25 years concession agreement niya. So, very good para sa holders natin sa kanya. Nag-invest pa rin siya. Manila Water, sign a 10-year contract agreement with Metropolitan Cebu Water District. Tapos foreign funds sold. Security Bank, ASNF Gen, CNPF Green, AAB, AGI, DMC, GGS, Irits, CRIP, MEG, RCR, RLC, TEL, at saka si Converge. Okay? Tapos, ano ba nangyari kay AB natin? Approves deal. Ayan, si Coca-Cola to jointly acquire Coca-Cola Beverage Philippines. Ayan, so mag-invest si AAB natin. Ali, so subsidiary A-REITs receive EDGE Zero Carbon Certification sa kanyang 8 buildings. BSC, so close 6.48. So ito na, same pa rin naman yung catalyst natin sa kanya kapon. Meron lang siyang follow-up. So ito yung mga properties natin kanina. Ali, maganda yung close niya eh. SMPH, o DLL, nag-up din pala. Double Dragon, RCR, Robinson, Meg, at saka si Emirates natin. Okay, so share buyback, Costco, AGI. So ito yung catalyst natin kanina pala, kaya medyo nag-spike po yung yung galawan dito sa market natin. Yung fourth quarter GDP natin at 5.6%. So mataas pa rin naman. Mas mababa yata siya sa target eh. So the full year GDP growth for 2023 is much lower than 7.6% in 2022. Ayan, so bumaba tayo. Cebu aims to complete its aircraft purchase by FIRST 2024 GDP outlook upgraded by IMF for Philippines. ABS, nag-drop siya. A-REITs, okay na yan. Si Investa, okay. Si Aries ulit, BSC, Pure Gold. Ba't nag-drop si Pure Gold? Announces price drop. Ayan, kaya pala. In some basic commodities and products. Ayan, so nagbaba ng presyo. Cebu expects to complete aircraft. Manila Water explores Pangasinan supply deal. Okay, so highest debt to GDP ratio. Ano ba? Nasa ng Pilipinas? Wala dito, no? Okay, gross debt is ilang percent to? 255% ng GDP. Ibig sabihin, ang laki ng utang niya kumpara sa GDP ng bansa. Ayan. So, yung mga nanguna, Singapore, Japan, US, ayan. So, nasa kaya Pilipinas dito? Anong number? Okay, so Globe Telecom reports may decline sa bank-related spam. PH stocks, sabi ni Bilinaryo, may surge this year fueled by peaking inflation and interest rates. Okay. Tapos yung galawang kahapon. Okay. So yung ating US market, mix kahapon. Kala ko sideways lang tayo ngayon. Nasdaq negative 0.76%. Dow Jones positive 0.35. Tapos yung US natin kahapon is negative 0.53%. So akala ko ano to, mag-i-effect sa galaw natin. Pero di ba, gumanda tayo ng umaga and then panalo yung ating mga property stocks. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, ayan. So calling ulit para sa mga gusto ng guides sa trading sa Philippine market, investing, trading sa mga stocks. So pwede po kayong sumali sa Patreon channel natin. So double check mo lang po yan. Okay? So tingin tayo dito sa To Trade Asia Prime natin. Naku, mamimiss ko si To Trade Asia Prime. Mukhang okay, so anyway, so for the few days siguro, news. Ayan, so by next, siguro mga next few days,
Si Investa muna gagamitin natin. Ayan. So ito yung ating galawan for today. So maganda naman nung umaga. So yun nga lang, nagkabusan nung closing. So anyway, holdings, sino ba yan? SCC, sa mining to, di ba? SM pala, yan. So mga big caps. SM, so nag-drop. GGS, nag-drop. Sino pa ba holdings natin? Si SMC, 0.09. So mga holding cap, yung mga big caps. Pero panalo naman yung karamihan ng stocks natin, mga individual na stocks. Si Bloom, ayan, nakabawi na ulit. 4.1%, tama lang yung 50% TP natin, nakabalik siya. So Ali, 3.33%. So meron ka pa ba? Ang dami niyang shakeout na ginawa eh. So maganda yung recovery. CNPF, 2.97. AC, nakabawi. 2.88. Metrobank, 1.78. SMPH 1.63%. Okay? So 0.37% yung ating galawan. So 6646 sayang yung 67 natin. Ayun, 6722 yung pinakamataas. 53% foreign participation and then 47% local participation. Okay? So ito yung mga winners natin. Kanina umaga BSC. Pero binawi niya ng kalahati. 6.48%. Apollo, nag-7. Hindi. Isang pitik lang yan. 7.69. Medec, 4.76 si Bloom. Ayan, 4%. Sun, 3.6 si Dito, 3.36. Ali, so ang dami yung 3%, 2% ngayon. No? AC, 2.88. Balay, 2.41. Si Fruit, buhay na kaya si Fruit, 2.35 at saka si CHP, 2.22. So dito sa losers natin, PNX, minus 8%. Sino pa ba? Apo, minus 4.76 si Ani. Oh. Walang tigil sa drop. Minus 4.55. Ionics, ang pullback. Minus 3.23. SCC, minus 2.5. Naiiwan si SCC, no? Si DMC, nag-close na gap tapos pakyat pa rin siya. So, call, minus 2.34. Lotto, minus 2%. Pure Gold, minus 2. GGS, minus 2.05%. Okay? So, yun po yung ating galawan. So, refresh natin to. Ayan. Tapos, tingin tayo dito sa chart ni 2Trade Asia natin. Okay. So, yung candle natin, inverted doji. So, marami nag-profit taking kasi nag-breakout tayo sa 6,700 kanina umaga. Party pooper naman yung yung nagbenta ng end of the day. So anyway, nasa trend pa rin naman. Kaya lang pag ganito kasi magre-retest sa bagay, nasa support lang naman siya. Baka meron siya mga shakeout for the coming few days. Pero meron pa naman tayo 2 days na. So makita natin yan. Hopefully, kung may drop tayo bukas, mag-drop na siya bukas. And then Friday para i-close naman yan na maganda yung market na rin. So gaya ng nakikita natin, may divergence pa rin ng konti dito sa RSI. Pero bullish pa rin naman siya kasi above siya ng RSI 50. Kaya lang yung MACD, so medyo nasa ilalim pala ng hindi naka-recover sa sa red line yung yung pinaka blue line natin. Okay, so anyway, cautionary si inverted doji natin. Pero dito naman sa baba, normally kasi yung mga nagda-drop na pansin mo na inverted doji, kagaya nito, dito sa bandang taas. Yan. So, sabagay, taas din naman to, no? Kailan kasi bumalik sa sa support. So, pwede pa rin naman siya magberde kung meron pa rin talaga net foreign buys sa market na rin. So, very interesting makita yung galaw bukas kasi first time natin na ma-break ulit for the longest time. Halos 1 year din, no? Itong ating, November pala, since November. Itong ating 6,700. Tama, 1 year. 1 year din, no? Hindi tayo maka-breakout sa, napakalakas pala na resistance nito, no? Since February o March last year. So March, tapos May, nag-try siya, tapos August, nag-try din siya. January, and then end of January, nag-try din siya. So nauntog yung ating index. Okay? So anyway, lalapas at lalapas pa rin naman dyan. Kasi maganda naman yung funda ng mga stocks. Okay? So ito po yung galawan sa US market. Maganda rin yung galawan ng US market natin. Or rather, baliktad pala. So Nasdaq futures negative 1.2%, Dow futures 0.7, parang profit taking pa rin. S&P is negative 0.52%. European medyo mix. Asian markets battered dito sa no, sa bandang Hong Kong saka China, lalakas ng drop. So the rest of the Asia is okay lang, tama lang yung galawan natin. Okay? So may yung Evergrande kasi na yun. Maraming affected na stocks noon.
Okay, so ito yung galawan sa crypto. Medyo may pullback siya. Pero mataas pa rin. 42K si Bitcoin, 2.2 si Ethereum, 302 si BNB natin. ADA, nag-drop din siya. Kinain din niya yung up niya na 8% kahapon. Okay, so the rest, puro pullback dito sa cryptos natin ngayon. Okay, so ayan, short selling ang labanan ngayon. Okay, so ngayon, tingin tayo dito sa trending stocks. Pag-usapan natin si BSC. So panalo pa rin ha. Congrats sa yung mga meron pong BSC kasi maganda yung galaw niya from the past 2 days, pero alam niyo naman, galawang Jupitero yung nangyari sa kanya. So nag-pullback siya after na magkaroon ng breakout dito sa tama no. Ito nilagay natin resistance kahapon 0.233. Pero umabot siya kasi hanggang 0.2477. Okay? So anyway, nag-close bullish pa rin naman yung candle niya. Kaya lang syempre ayan, watch out na lang kasi volatile yung stocks natin. So 0.2162 yung support and then 0.2477 yung ating pinaka-main na resistance naman sa kanya. So overbought na siya, no? So siguro yun na yung warning niya, no? Kasi kung nag-close siya dito, siguro mga 80 plus na yung RSI, ano, profit taking. Maliwanag na profit taking yung nangyari kay BSC natin. So watch out na lang. So nandiyan po yung support. Medyo malalim pa naman. 6% pa yan, di ba? Kasi yung close natin sa kanya is 6%. Okay? So unahin natin si BSC. So meron siyang gain na 6.48%, minus 23,000 at foreign sell. MTP call ang buyer and then call BPI yung ating pinaka-main seller. Okay? Next. Si FCG. Okay, pullback muna si FCG natin. Meron siyang drop na 1%, more than 1%, nag-bearish pa yung candle natin. So anyway, hirap na hirap siya dito sa dito sa mga immediate na resistance niya, no? Akala ko abot na siya dito sa 0.71 pero hindi pa. Okay, 0.68 resistance, so ascending triangle pa rin naman, nakita natin. Good vibes pa rin yan. Tapos okay yung RSI. Plus, okay din yung galaw ng MACD formation naman natin sa kanya. Okay? So, goods pa rin naman. Drop nga lang yung price action natin for today. So, tingnan natin yung kanyang galaw. Negative 1.49%, 1.35 million at foreign buy. CTSEC, Salisbury ang buy and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? Next, SMPH. Okay, so nag din siya. Nag-inverted hammer din yung galaw niya. So tingnan natin kasi meron naman siyang ilan ba yun? 100 million net foreign buy. So may igi talaga itong mga properties na to. So maganda yung galaw nila. Okay, so halos breakout o nasa resistance. So nag-ano din siya, nag-pull back after niya mag-breakout dito kasi si PSE, di ba? Sinabayan niya ng galaw kanina umaga. So anyway, okay pa rin naman. Good close pa rin naman yung galaw. So yun nga lang, kung nakabili ka kanina, kasi sa close lang yata ito nag-dip 1.63% up. Up pa rin man siya. So 157 million in foreign buy. So kung meron ulit bukas, kaya na maibalik yan. Pep Salisbury ang buyer. Ayan, JP Morgan, nandiyan siya. Mandarin Pep yung ating pinaka-main seller. So siguro, pansin mo, from the past 2 days na pagkatapos maano yung issue doon sa sa China o Hong Kong listed stock na Evergrande. So may dito 'di ba, may influx sa sa properties. Kasi napansin mo si Ali, umakyat din siya for the first day umakyat din siya. Tapos si Robinson nagbabalik din ito yung yung drop niya doon sa Evergrande. So dati kasi alam ko may mga properties din si Robinson dati sa sa China. So pero wala naman ako nabasa connection kay Evergrande natin. So anyway, hopefully good news para sa mga kasi kung may mahilig sa property din doon sa Hong Kong o sa Evergrande stocks, 'di ba lilipat sila. Okay? Kasi nag-drop siya ng 20%. Okay? So yan po yung galawang kay SMPH, at least malakas po yung ating net foreign buy. Next. Dito, mga kadito-natics. So, up siya ng 3.36%. So, up siya. Okay, so, nag-iingalo sa support si dito natin. So, support is 2.34. Okay, so, parang nagsa-sideways lang siya, no? Sideways yung, yung itsura niya.
So kung sideways siya, sige, lagay ko dito. Kasi nandiyan naman talaga yung support. And then ito. Ayan. So medyo nakakulong lang yung yung galaw ni dito. Tapos na yung niya yung downtrend niya dito. So nag-aano na lang siya. Catalyst na talaga. So sideways muna si dito natin. Pero at least nag-up siya ngayon ng 3.36%. Okay. So meron siya net foreign buy 1.55 million net foreign buy. BDO call a buyer and call Campos yung ating pinaka main seller. Next, GGS. Okay, so nag-drop. Ito yung mga umakyat kahapon, no? Si Monde ang um, natira na matibay sa mga big caps. Okay, so magre-retest ulit tayo. 37.5, resistance is 42.53. Medyo bearish din yung niya, yung RSI natin at saka yung formation ng MACD. Ayan. So, pero earning-wise, tinitingnan ko yung earnings ni GGS. Okay naman. Yun nga lang, walang sentiment sa kanya yung mga traders natin kasi ayaw makyat. So, negative 2.05%. Ayan. Minus 27.8 million at foreign sale. FMS, ayan. So, andyan naman si JP Morgan, buyer. Mandarin Regis, yung ating pinaka-main seller. And then lastly, so ito, nakasurvive si Monde. Ayan. So, gumanda na yung galaw niya kasi may short-term breakout siya dyan ng candle niya. So on the way siya para papunta dito sa 9.7 and then meron siyang slight na ascending triangle formation. So maganda kasi kahit papaano yung RSI pataas. Yung volume niya, meron siyang volume dito. Okay? So anyway, hopeful tayo dito kay Monte kasi maganda yung niya, price action. 1.5% up for today. 8.4 million in foreign buy. Call Wealth ang buyer and then ibang Abacus yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So yun lang yung ating review for today. So mukhang babalik tayo kay Investa. Ayan, so yung partnership natin kay 2Trade Asia, so mukhang magtatapos na. So balik tayo kay free chart natin kay Instagrams for the coming few days. Anyway, so hopeful pa rin naman tayo na mag-breakout tayo dito sa 6-7. Kailan bukas retest ng support. Most likely yung gagawin natin kasi nag-profit taking. Pero kung net foreign buy siguro tayo, baka naman kaya niya ibalik malapit dito sa 6,700. Di ba? Kasi kapon, bearish tayo eh. Wala pa naman tayo expectation na i-break niya talaga yung 6-7 for today's trading. Lumabas yung GDP natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys ha. Tapos dito sa Crypto Koto, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budagi Peak, Money Earners, ayan, sa mga side hustles. Twitter, Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo sa Patreon channel natin. Okay, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.